God bless po, ating beloved preacher, Brother Richard. May namahal tayo pang lating manalangin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakilat mo pagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mo ang pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyo minsan pa. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong patnubay at gabay sa amin sa mga nagdaang araw. At sa araw na ito, salamat Panginoon, kami idinako mo sa lugar na ito, bagamat napakaraming hadlang sa aming mga pagdalo. Ngunit kami narito sa dakong ito pang purihin ka, pasalamatan ka sa lahat ng mabubuting bagay na gawa mo sa aming mga buhay. At kami po'y narito, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maunawaan namin ang iyong mga banal na salita. Maging abang lingkod, tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, there's Lord, put thy words in my mouth, leading prayer for our beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasawayan ng mga hadlang, pag-alinlangan, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Palakpak mga minamahal ng buong galak. Palakpak na makaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ng Biblia, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay, mga minamahal sa pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Luwalhatiin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, minamahal, at pleasant morning po or afternoon sa inyo pong lahat. At bago pong lahat, mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, dearly beloved honorable pastor, Wilde Estrada Almeda, beloved assistant pastor Lina C. Almeda, and to all beloved children, grandchildren, children-in-law, whole blessed Almeda family, at sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya, narito sa dakong ito, minamahal ay magandang hapon na po, minamahal sa inyo pong lahat. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat, sa inyong pagsakay, sa inyong pagtawid, sa inyong pagmamaneho. Kayo po ay payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito. Tunay na galak ang aming mga puso, mga minamahal, sa tuwing amin kayong nakikita at nakakasama sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, isang mabuting bagay ang mga anak ng Diyos ay sama-sama na nagpupuri at nagluluwalhati sa kanilang dakilang manlilikha. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din naman sa puso mga katuwang, sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, sa lahat ng ating magawit, mga manugtog, beloved co-workers, beloved co-preachers. Kung meron man tayong bisita, welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, na patuloy pong sumusubaybay, tumaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga kapatid in abroad, mga minamahal, dalangin ko po ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa buhay ng bawat isa sa atin. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. May kapatiran po tayo na nag-pledge ng 50 pieces na upuan po, mga minamahal. Yung mga bagong upuan dyan na kulay puti. Kung kayo po ay nakaupo dyan, salamat sa ating mahal na Panginoon na may kapatiran po tayong hinipo. Hindi na lamang po natin papangalanan upang pagpalain siya ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin po niyan, dadagdagan ng mahal na Panginoon yung dami natin dahil nagdagdag po siya ng upuan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras na ito, minamahal, ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. And let's talk about the topic, the absolute surrender. The absolute surrender, mga minamahal sa Tagalog, mga minamahal ang pagsuko ng lubusan. Pagsuko ng lubusan, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Alam po ba ninyo mga minamahal, ang salitang pagsuko sa pamantayan at sukatan ng tao, ito'y katumbas ng salitang pagkatalo. Ito'y katumbas ng salitang kabiguan. Kaya't maraming mga tao ang ayaw ng salitang pagsuko. Say amen. Dahil ito'y katumbas ng pagkatalo, salitang ito ay katumbas mga minamahal ko ng kabiguan. Kaya't ayaw ng maraming tao ang salitang ito. Pero sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon, ang salitang pagsuko ay kalugod-lugod sa Diyos. Say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang salitang pagsuko ay kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang puso ng pagsamba ay ang pagsuko. Amen? Yung puso ng pagsamba ay ang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napaka-importante mga minamahal ko na before tayo lumapit sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon ay naisuko natin ang buhay natin sa ating dakilang Diyos. Hindi po natin maabot yung demand ng Diyos regarding sa salitang worship, sa salitang pagsamba, as long na hindi muna natin isuko ang buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Importante ang puso. Amen. Sa hayop, sa tao, sa lahat ng may buhay, mga minamahal, na nilalang ng ating mahal na Panginoon, kapag tanggalin mo ang puso, yan ay mamamatay. Amen. Sa isang hayop, kunin mo ang puso, mamamatay. Maging sa tao, kapag ang tao ay wala ng puso, ang tao ay mamamatay. Ganon kahalaga ang puso. Ganon din ang salitang pagsuko regarding mga minamahal sa ating pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang puso, the heart of worship, mga minamahal, is surrender. Yung fully surrender sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Meron pong ilan na mga mananampalataya, isinuko ng buo ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang pagsuko na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon na isusuko natin yung 1/4 lang ng buhay natin sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na isusuko natin sa Kanya yung kalahati lang ng ating buhay, 3/4 lang ng ating buhay. Amen? Ang gusto ng Panginoon, buo, mga minamahal, na isuko mo sa Kanya ang iyong buhay at tiyak na bagay, ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y naikwento ko na sa inyo, mga minamahal. Ito'y isang kwento lang. Ngunit may mapupulot tayong aral. Isang araw, mayroong isang Kristiyano, dumating ang mahal na Panginoon sa kanyang bahay. Sabi niya, mahal na Panginoon, pumasok ka. Dito ka lang sa kwarto. Ang mahal na Panginoon pumasok, mga minamahal, doon lang sa kanyang kwarto. Maya-maya, kumatok ang kaaway ng Diyos. Ayaw niyang papasukin dahil alam niya na kaaway ng mahal na Panginoon. Ngunit ang kaaway ng Diyos ay pilit na pumasok. Nung makapasok na ang kaaway ng mahal na Panginoon, sinira ang kanyang bahay, sinira ang kanyang sala, sinira ang kanyang kusina, sinira yung ibang parte ng bahay, maging ang ibang kwarto, maliban doon sa kwarto kung saan naandoon ang mahal na Panginoon. Umalis si Satanas, umalis ang kaaway ng mahal na Panginoon, pero ang bahay ay wasak na maliban doon sa kwarto kung saan naandoon ang ating dakilang Diyos. Nung umalis na ang kaaway, kanyang pinuntahan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi mo ba batid? Hindi mo ba nakita? Hindi mo ba narinig, mahal na Panginoon, na pumarito ang iyong kaaway? Winasak ang ibang bahagi ng aking tahanan. Bakit mo pinahintulutan, mahal na Panginoon, na wasakin ang aking bahay? Sabi ng mahal na Panginoon, anak, ang ibinigay mo lang sa akin ay ang kwarto, hindi ang iyong buong bahay. Ano po ang mensahe nating mapupulot? Kapag maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, na 1/4 lang ang ibigay natin sa Diyos, 1/4 lang ng buhay natin ang aayusin ng Panginoon. Ngunit yung ibang bahagi, hindi po yun maaayos ng Diyos dahil ang ibinigay mo sa Kanya, ang isinuko mo sa Kanya, ay 1/4 lang ng iyong buhay. Kapag ibigay mo sa Panginoon at isuko mo sa Diyos, ang kalahati ng iyong buhay, kalahati lang ng iyong buhay ang maayos. Pero yung kalahati ng iyong buhay, makikita mo mga minamahal ko ang kasiraan. Bakit po mga minamahal? Dahil hindi mo isinuko ng buo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't huwag kang magtaka.
Na bakit kahit naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, may mga parte pa ng iyong buhay na hindi pa naayos. May mga parte pa ng iyong pagkatao hindi naayos. May mga parte pa ng iyong paglilingkod hindi naayos. Bakit, mga minamahal? Iisa lang po ang sagot niyan. Hindi mo pa isinuko ng buo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag isuko mo ng buo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang buong buhay mo ay aayusin ng Diyos. Magiging payapa ang buhay mo. Magiging organisado ang buhay mo. Say amen. Sino bang nag-oorganisa ng buhay ng tao? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. As long na hindi mo isuko ang buhay mo sa Diyos, hindi magiging organisado ang buhay mo. Ang trabaho mo, kung may trabaho ka, hindi magiging organisado. Ang negosyo mo, ang hanap buhay mo, lahat ng iyong ginagawa, hindi magiging organisado as long na hindi mo isuko ang buong buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung gusto mo ng buhay na organisado, gusto mo ng buhay na matiwasay, gusto mo ng buhay na maayos, wala kang ibang gagawin. Ibigay mo ang buong buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam po ninyo, yung word na satisfaction, yung pagkakontento ba, sa Bisaya, katagbawan. Say amen. Katagbawan in Bisaya. Pagkakontento. That is word satisfaction. Hindi mo po, mga minamahal, ma-experience yung word na satisfaction, yung word na contented sa buhay, kung hindi mo isuko ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Doon mo lang maranasan yung word na pagkakontento sa lahat ng bagay kapag isuko mo na ang buhay mo sa ating. Yung ibig sabihin ng salitang pagsuko, hayaan mo ang Panginoon, ang kalooban niya, ang masunod sa buhay mo. That is word fully surrender. Absolute surrender sa ating mahal na Panginoon. Yung hayaan mo ang Panginoon na ang plano niya ang masunod, hayaan mo ang Panginoon na ang programa niya ang masunod sa buhay mo, mga minamahal. Yung tipong hindi ka makikialam, mga minamahal, sa plano ng Panginoon. Basta't susunod ka kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil minsan, tayo pong mga tao, mayroon tayong sariling programa, mayroon tayong sariling plano. At ang nakakalungkot pa nito, mga minamahal, komplikado, taliwas ang ating plano sa plano ng Diyos. Taliwas ang ating programa sa programa ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng malalim na komplikasyon ang ating buhay, na kahit tayo po'y naglilingkod na, magulo pa rin ang buhay natin. Dahil minsan, instead na plano ng Panginoon ang ating sundin, plano natin ang ating sinusunod. Kaya tayo po'y napapahamak, tayo po'y napapariwara, mga minamahal, dahil, mga minamahal, ang plano na ating sinunod ay taliwas sa plano ng Panginoon, which is na ang mahal na Panginoon, ang kanyang plano ay higit na mabuti kaysa sa ating mga plano. Tama po ba? Say amen. Masama bang plano ng Diyos para sa atin? Hindi. Ang programa ng Panginoon ay makakasama ba sa atin kung ating susundin? Kung ang plano ng Diyos ang ating sundin, makakasama ba ito sa atin? Hindi po, mga minamahal. Pero sometimes, yung plano mo, kapatid, na taliwas sa plano ng ating mahal na Panginoon, diyan ka mapapasama. Diyan ka mapapariwara. Kaya, kung gusto mo ng salitang satisfaction, mga minamahal, ma-experience mo yung salitang pagkakontento sa buhay, wala kang ibang gagawin kundi ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Hayaan mo ang Diyos masunod sa kung ano ang plano niya para sa iyo. Hayaan mo ang ating mahal na Panginoon dahil tiyak na bagay, magiging maayos at organisado ang iyong buhay. Ang sabi po rito, the most satisfied life is the life that pleasing God. The most satisfied life is the life that pleasing God. Yung pinakakontentong buhay, yung kontentong buhay daw po na mararanasan ng tao ay yung buhay na nakapagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung ibigay mong Panginoon ang buhay mo sa Diyos, magpagamit ka sa ating mahal na Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kung ano ang kalooban ng Diyos, ibigay mong buhay mo, magpagamit ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil doon nalulugod ang mahal na Panginoon kapag tayo po'y
nagpapagamit sa kanyang banal na ubasan. Alam po ninyo mga minamahal, yan po ang pagkain ng ating kaluluwa. Yung tayo po'y gumagawa sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan mga minamahal, nagtanong ang mga apostoles, mahal na Panginoon, kumain ka na. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako'y busog, ako'y kumain na. Ang sabi ng mga apostoles, Panginoon, kailan ka namin nakitang kumain? Kailan ka namin nakitang kumain, Panginoon? Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa tuwing ginagawa ko ang kalooban ng aking Ama, ang aking kaluluwa'y nabubusog. Amen? Nabubusog yung kanyang kaluluwa. So ibig sabihin, ang kabusugan pala ng ating kaluluwa, yung satisfaction ng dahil kapag satisfied yung soul natin, satisfied yung puso natin, at the same time, satisfied yung isip natin, dahil satisfied yung ating kaluluwa. So yung satisfaction pala ng ating kaluluwa, kung tayo po'y gagawa sa kalooban ng Diyos. Gawin mo kung anong pinapagawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang lilihis, huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi niya kalooban. Dahil hindi doon masasatisfied yung puso natin. Ang sabi rito, the most satisfied life is the life that pleasing God. Why? Because pleasing God is the first purpose of our life. The first purpose of our life is pleasing God. That is the reason why God created us to give pleasures on Him. Magbigay lugod sa mahal na Panginoon. Hindi ka linikha ng Panginoon. Hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos. Hindi ka binigyan ng mata. Hindi ka binigyan ng kamay. Hindi ka binigyan ng karunungan. Hindi ibinigay ng Panginoon ang lahat na nasa iyo ngayon for your own pleasure. Not only for your own pleasure, but the Lord blessed you in many ways and many things. He blessed you. Ang purpose ng mahal na Panginoon, para kung ano man ang nasa iyo, ay gamitin mo sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang kalooban ng Diyos. Binigyan ka niya ng buhay, binigyan ka ng kalakasan, binigyan ka niya ng talento. Ano man ang nasa iyo ngayon, bahay, tahanan, sasakyan, lahat ng nasa iyo, ang kalooban ng Panginoon. Bakit ka binigyan ng anumang bagay na nasa iyo ngayon? Para gamitin mo yan sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Hindi para paluguran ang sarili mo. Hindi yun ang design ng Diyos sa atin. Hindi para paluguran. Wala ta buhata sa Ginoo. Tagaig gininhawa, tagaig mga panalangin, unsa man nga butang nga anaa ka nato, aron lipayon lang ang atong kaugalingon, dili, mga minamahal. Ang purpose sa Ginoo, nga iyang gihatag ang tanan nga anaa kanimo, aron mahimaya siya, aron malipay siya, aron mapasidunggan siya. Amen? Wala niya ihatagan, unsa nga anaa kanimo, aron para lang malipay ang imong kaugalingon, no? Tanan, mga minamahal, lahat po yan ay ibinigay ng Panginoon for His glory. For His own pleasure. Palakpakan po natin. Yan po ang first purpose ng mahal na Panginoon. Bakit niya tayo binigyan ng buhay? To give pleasure, to give pleasing to Him. Magbigay luwalhati tayo sa ating pinakamamahal. And the most satisfied life is the life that pleasing God. Magiging kontento ka. Magiging masaya ka. Aapaw ang iyong kagalakan. Kung sa puso mo, sa isip mo, ang motibo ng buhay mo ay paluguran palagi ang ating mahal na Panginoon. Ang iniisip mo ay paluguran, luwalhatiin, paluguran ang Diyos. Kapag yun palagi ang laman ng puso mo at laman ng isip mo, mga minamahal, ibibless ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng anggulo ng iyong buhay. Anak mo, pagpapalain. Asawa mo, pagpapalain. Kapitbahay mo, ibibless dahil sa iyo. Lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, sila'y pagpapalain dahil sa iyo. Buong pamilya mo, pagpapalain. Kahit mga anak mo na nandoon sa malayo, sila po, mga minamahal ko, ay mararating ng mga pagpapala dahil sa iyong pagtalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit ang anak mo nasa ibang bansa, ibibless sila. Kahit ang anak mo nasa Maynila, ibibless sila. Bakit, mga minamahal? Ibinibless ka ng Panginoon at ang pagpapala na mula sa iyo ay dadaloy, mga minamahal, sa lahat ng iyong mga angkan. Yun ang pangako ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Isaiah chapter 43, verse 7 in English. And praise the Lord. Amen. Amen.
Praise the Lord. Amen. Sound. Sound. Amen. From the book of Isaiah, chapter 43, verse 7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, I have made him. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa. Sa Tagalog, Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kabanatay 43, talata po ay 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Amen. palakpakan natin ang ating dikilang Diyos. All of us are called by His name. Tayo po ay tinawag sa pangalan ng Panginoon. Lahat tayo ay tinatakan ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang po natin nakikita in our own naked eye yung tatak ni Jesus sa ating mga noo. Amen? Pero we are sealed by His name. We are called by His name. We are shielded by His name. Tayo po'y tinawag sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Silyado tayo sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya't saan man tayo pumunta, lumakad man tayo sa dilim, sa laliman ng dagat, sa amang panganib, kapahamakan ang ating puntahan, taglay natin ang pag-iingat na galing sa Panginoon. Why? Because we are shielded. Amen. By His powerful name, tayo po ay silyado ng makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagagalaw ni Satanas. Hindi tayo pwedeng saktan ng kaaway because we are shielded by the powerful name of Jesus. Tayo po ay silyado ng makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Bago tayo galawin ni Satanas, nagpapaalam muna siya sa mahal na Panginoon bago niya tayo magalaw. As long na walang pahintulot ang Diyos, hindi tayo magagalaw ng kaaway. Kagaya po ni Job, before saktan ng kaaway si Job, humingi muna siya ng pahintulot sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya before tayo masaktan ng kaaway, hingi siya ng pahintulot sa Diyos. Kapag pahintulutan siya ng Panginoon, magagawa ng saktan tayo, mga minamahal. Pero may purpose. May dahilan ng Panginoon. Bakit niya pinapahintulutan? Minsan, si Satanas na tayo po ay saktan, mga minamahal, dahil minsan kailangan tayong turuan, minsan kailangan tayong palalahanan, minsan kailangan tayong sawayin, minsan kailangan tayong disiplinahin upang matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Dahil kung walang disiplina, walang pagtuturo, walang pagsaway, walang pagtutuwid ang mahal na Panginoon, hindi tayo magiging banal at kaaya-aya sa Kanyang banal na paningin. At maging thankful tayo kung mayroong chastisement ng Diyos. Matuto tayong magpasalamat, hindi lang sa pagpapala, maging ang pagtuturo ng Panginoon ay pasalamatan natin. Ang pagtutuwid ay pasalamatan natin. Ang pagdidisiplina ay pasalamatan natin. Ang pagsaway ng Panginoon ay pasalamatan natin. At diyan po ang nagiging daan upang tayo po ay maging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. We are called by His name. We are shielded by His name. At ang sabi rito, we are created for His glory. We are formed by His glory, for His glory. We are made for His glory. Tayo po ay linikha, tayo po ay hinubog, tayo po ay ginawa ng Panginoon para sa Kanyang only for His glory. We are made only for His glory. We are created only for His glory. We are formed only for His glory. Ikaw, ako, lahat tayo ginawa, linikha, tayo po'y hinubog ng Panginoon only for His glory. Para lamang sa Kanyang kapurihan, para lamang sa Kanyang kaluwalhatian, para lamang sa Kanyang kaluguran. Hindi ka linikha, hindi ka ginawa, para lamang paluguran mo ang iyong sarili. Amen? Kaya't nakakalungkot yung mga taong nasa labas. Yung mga taong walang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ang buhay nila
ang hininga nila, ang lakas nila, ginagamit nila para sa kanilang sariling kaligayahan lamang. Nakalimutan nila at hindi nila alam na ang buhay pala na binigay ng Panginoon sa kanila, ang layunin ng Diyos ay gamitin nila para sa kanila, para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed dahil naunawaan natin yung purpose natin. Say amen. Say amen. Naunawaan natin yung purpose natin. Nang purpose pala natin ay para magbigay luwalhati sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo magpupuri, hindi tayo aawit, ang mga bato ang bibigyan ng boses ng Panginoon at ang mga bato ang aawit sa Diyos. Amen? Kaya ang bigyan ng boses, tinig ng Panginoon ang mga bato at ang mga bato, mga minamalang magpupuri sa Kanya. Minsan ang Panginoon papasok sa Jerusalem, sinaway ng mga eskriba at mga preseyo ang mga tao, disipulo at apostoles ng Panginoon. Ang sabi nila, Jesus, ang iyong mga alagad ay maingay. Maaari bang sila iyong patahimikin? Sabi ng Panginoon, kung sila'y tatahimik at hindi aawit sa akin, ang mga bato ang bibigyan ko ng boses, tinig, at ang mga bato ang siyang aawit sa akin. Amen? Isipin mong mabuti. O ang mga bato na walang buhay, bibigyan ng buhay ng Panginoon at ang mga bato ang awit. Malaking insulto po yan para sa atin. Amen. Tayo ang binigyan ng buhay. Tayo ang binigyan ng tinig. Tayo ang binigyan ng boses, mga minamahal, upang ang tinig na ito, ang boses na ito, ay gamitin natin upang ipailan lang, isigaw sa lahat ng dako na ang kapurihan, kaluwalhatian, ang pagsambat, pagdadakila, ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Following verse. Amen. From the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For he are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga Korinto, kabanata po ay 6. Praise the Lord. Talata po ay 20. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Amen. Everybody say amen. Shout praise the Lord. We are bought, therefore we are bought with a price. Tayo po'y binili ng Panginoon sa isang mahal na halaga. Hindi ginto ang kanyang ibinayad para matubos tayo. Amen? Hindi diamante ang kanyang ibinayad para matubos ka. Because we are all totally condemned. Lahat tayo ay hinatulan na ng kamatayan ng ating mga kaluluwa. That is because of sin of our ancestor. Kasalanan ng ating mga ninuno, ni Eva at ni Adan, ng ating mga magulang. We are totally condemned. Pero ang Panginoon hindi nauubusan ng remedy. And every problem, ang Panginoon ay palaging naghahanda ng solusyon. Say amen. Say amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya't walang problema na walang solusyon. Pag may problema tayo, ang Panginoon ang maghahanda ng solusyon. Huwag tayong tatakbo sa problema. Huwag tayong tatakas sa problema. Huwag tayong aatras sa problema. Huwag tayong tatalikod sa problema. Dahil sa bawat problema, palagi nating tatandaan, ang Panginoon ay palaging naghahanda ng solusyon. Ang gagawin lamang natin, umiyak, amen, magpuri, magtiwala, manalangin ang manalangin ang manalangin, na mahipo ang puso ng Diyos. Dahil kapag mahipo ang puso ng Panginoon, kikilos yung makapangyarihang kamay ng Diyos. Magugulat ka na lang yung mabigat mong problema, linutas na ng ating mahal na Panginoon. Say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat kayo'y binili ng halaga, luwalhatiin nga ninyo sa inyong katawan ang Diyos. Glorify God through your body. Through your body.
Luwalhatiin natin ang Panginoon sa magitan ng ating katawan because we are formed to glorify His name. We are created to glorify His name. Amen? We are made to glorify His name. Yan po ang purpose, mga minamahal. Kaya gamitin natin ang buhay natin sa pagbibigay luwalhati sa Panginoon. Kahit bata ka pa, pwede mong gamitin ang buhay mo sa pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos. Kanina lumabas ako, may nakita kong mga bata doon. 4 siguro sila 5. Hindi nagpaka-uniform, mga minamahal. Sabi ko, sunod. Magsumikap kayo, mag-uniform na, kumanta kayo. Dahil mainam na kahit sila'y musmus pa, pero nakapagbibigay papuri na at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kapag gamitin mo ang buhay mo ayon sa kalooban ng Diyos, malulugod ang Panginoon. Pero pag gamitin mo ang buhay mo sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal, masumpungan mo ang galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng gamiting panglagari ang martilyo. Di ba? Hindi mo rin pwedeng gamiting pangmartilyo ang lagari. May kanya-kanyang purpose. Ang lagari may purpose. Ang martilyo may purpose. Hindi mo pwedeng ilagari ang martilyo. Hindi mo pwedeng ipukpok ng pako ang lagari. Ang ibig ko pong sabihin, kung anong purpose, kung anong layunin ng Panginoon para sa iyo, gamitin mo yan ayon sa layunin ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong ipaggamit sa mga bagay na hindi nauukol sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka magiging maayos, hindi ka magiging payapa, hindi ka magiging masaya. Ang kalooban ng Diyos gamitin ka. Ang sasabihin mo, Lord, magtatrabaho na lang ako dahil kapag magtrabaho ko, Panginoon, magkaroon ako ng malaking income. Pag mayroon na akong malaking income, makapag-touch na ako sa gawain mo, makatulong na ako. Hindi yun ang purpose ng Diyos sa'yo. Pilit mong iginigit yung gusto mo. Pero ang gusto ng Panginoon ay iba. Pag ipilit mo ang gusto mo, para kang nagsalpak ng isang pintuan sa isang masikip na hamba. Amen? Kahapon, si Brother Bernard nagkabit ng pintuan. Tama po, pintuan. Hirapan siyang magsara. Dahil malaki ang pintuan, maliit yung hamba. Logical explanation, madaling unawain. Kahit anong gawin mo, kapatid, kapag ipilit mo ang gusto mo, na hindi gusto at kalooban ng Diyos, maniwala ka, mapapagod ka lang. Mahihirapan ka lang, mga minamahal. In the end, susuko ka rin. In the end, susuko ka rin. Dahil kapag hindi ka sumuko, mga minamahal, mapapahamak ka, mapapariwara ka. Kaya't ang mainam na gawin natin, ako po mga minamahal, noon pa may calling na sa akin bilang manggagawa. Ayaw ko. Takas ako ng takas. Ayaw kong ibigay ang buhay ko sa... Anong nangyari sa buhay ko? Naging magulo. Naging masilimuot. Ilang beses ako nakulong. Ilang beses ako halos muntikan lang mamatay. Muntikan lang mapahamak. Wala akong kagalakan. May barkada, may kaibigan, may bisyo, may pera. Pero hindi ako masaya. Anong kulang? Anong kulang? Mga minamahal, lahat halos naandyan na. Pero hindi ako masaya. Pero nung umuwi ako ng Tacloban, ibinigay ko ang buhay ko sa mahal na Panginoon. Isinuko ako ng buo ang buhay ko sa Panginoon. Nagulat ako, mga minamahal. Naramdaman ko yung grabing kagalakan. Yung grabing kapayapaan. Walang pera, minsan walang makain, pero ang saya-saya ko. So, ibig sabihin, yung kagalakan pala wala sa pera. Yung kagalakan pala wala sa bisyo, wala sa kaibigan, wala sa material na mga bagay. Yung kagalakan pala ay nasa ating pagsuko sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, the more you give pleasing to God, the more you get closer to Him. Say amen. Tama po ba yun? Tama po ba? The more you give pleasing to God, the more you get closer to Him. I think tama, no? Tama yun. Dahil the more na pinupuri mo ang Panginoon, the more na ginagawa mo ang kanyang kalooban kahit alam mong mahirap, kahit alam mong mabigat
na tungkulin, pero gagawin mo pa rin. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. The more you give blessing to Him, the more you get closer to Him. Lalo kang nagiging close sa mahal na Panginoon kapag ang buhay mo'y ginugugol mo para purihin siya. Nagtatapat ka sa pagbibigay kahit marami kang pangangailangan, kahit marami kang bayarin, kahit marami kang gastusin, pero pilit mo pa rin ibinibigay ang saganang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naluluwalhati ang Diyos. The more na naluluwalhati ang Panginoon, the more na lalo tayong nagiging malapit. Nagiging close tayo sa Panginoon. Imagine, kapag close ka sa Diyos, biglang tumunog ang huling tunog ng trompeta, bumukas ang ulap at dumating ang mahal na Panginoon, you are 100% ready for rapture dahil close ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At yun po ang nais ng mahal na Panginoon. Maging close tayo sa Kanya. At hinihikayat na tayo, gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kagalingan ng kalamdaman, kalutasan ng mga problema. May mga prayers nga tayo na dumarating na hindi natin inihiling, hindi natin inihingi. Amen. Nagugulat na lang tayo yung blessing na yan, biglang naandyan. Hindi naman natin hiningi. Amen. Pero makita mo, ganun ang ating mahal na Panginoon. Meron naman tayong mga prayers na hiningi, pero hindi dumarating. Bakit? Baka hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon para sa iyo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. The more we get closer to Him, the more we see the imperfection, mga minamahal, sa ating mga sarili. The more na tayo po ay nagpupuri, nagluluwalhati, the more na tayo po ay nagiging malapit sa Panginoon. The more na tayo po ay nagiging closer sa ating mahal na Panginoon, the more na ating nakikita yung mga imperfection. What is word imperfection, mga minamahal? Yung mga kapintasan ba sa atin? Dahil alam po ninyo, marami tayong kapintasan. Sometimes, hindi natin nakikita. Akala natin okay lang tayo. Akala natin sapat na tayo. Akala natin correct na tayo. Pero yung totoong nakita sa ating mga imperfection, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? O kaya minsan, nakikita rin ito ng mga tao na nasa ating likod. Kagaya po ng, kapag tayo po tumalikod, hindi natin nakikita yung ating likuran. Di ba? Kahit anong lingon natin, hindi natin makita yung ating mga likuran. Pero yung mga taong nasa likod natin, nakikita nila kung sino tayo. Nakikita nila kung ano tayo. Amen? Kaya hayaan natin silang mag-suggest. Hayaan natin silang mag-advise na, Brad, ganito ba? Brad, dapat ganito. Amen? Siyempre, kung wala kang pride, hindi ka nagmamalaki, tatanggap ka ng koreksyon. Tatanggap ka ng mga pagsaway. Tatanggap ka ng pagtuturo. Amen? Dahil para man yun sa iyong ikakabubuti. Pero ang sabi rito, the more we give blessing to Him, the more we get closer to Him. The more we get closer to Him, the more we see the imperfection, mga minamahal, in our own. Nakikita natin, mga minamahal, kapag close tayo sa Panginoon, mainit tayong nagliligod sa mahal na Panginoon, nakikita natin kung ano yung kulang sa atin. Amen. Nakita mo kung anong bagay na dapat mo pang gawin para maluwalhati ang Panginoon. Nakikita mo kung anong dapat mong idagdag. Nakikita mo kung anong dapat mong gawin. Nakikita mo kung anong mga bagay na kailangan mo pang gawin para yung porsyento ng iyong pagiging malapit sa Panginoon ay madagdagan. Ang inyong abang lingkod, ako po'y masaya. Dahil isinuko ko na yung buhay ko sa Panginoon 100%. Hindi ko na inisip yung pangarap, yung ambisyon. Plano sa akin yung sarili, hindi ko na iniisip. Basta't ang nasa isip ko, nasa puso ko, ang mahal na Panginoon ang maghahanda ng lahat. Kapag maluwalhati ko yung kanyang banal na pangalan. Amen? Wala kang dapat ikatakot. Dahil sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam ng Panginoon kung anong kulang.
Siyang magdadagdag, siyang magpupuno, siyang magkukumpleto. Say amen. Wala kang ibang gagawin kundi hanapin ang kanyang karya, ang kanyang katwiran. Isuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon 100%. Ito po yung tanong. Ikaw kapatid na nakaupo dyan, ilang porsyento bang isinuko mo sa mahal na Panginoon? 10%? 20%? 30% bang isinuko mo sa mahal na Panginoon? Do you think na yung 20% enough na ba yan para makumbinsi mo ang mahal na Panginoon? Do you think yung 20% enough na ba yan para makumbinsi mo ang mahal na Panginoon? Everybody say amen. Do you think na yung 40% enough na ba yan? Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, buong buhay mo, isuko mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit hindi ka na mag-full-time worker. Dahil baka akala nyo, mga minamahal full-time worker lang ang pwedeng magsuko ng buong buhay sa mahal na Panginoon. Hindi po. Kahit kayo'y ordinaryong kapatiran lang, pwede nyong isuko ng 100% ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gampanan nyo niya at gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang patunay ng buong puso mong isinuko ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Kapag close ka sa Panginoon, nakita mo yung imperfection mo. Nakita mo yung kakulangan mo, yung depekto mo, yung kapintasan mo, nakikita mo yung kahinaan mo. Binubuksan ng Panginoon yung third eye mo. Meron po tayong mata sa ating puso. Amen? Kaya meron pong kanta, mga minamahal. Di ba? Open the eyes of my heart, Lord. Yan po'y kanta ng Children's Choir. Buksan mo, Panginoon, ang mata ng aking puso. Dahil kapag buksan ng Panginoon yung mata ng iyong puso, nakikita mo kung anong kulang sa iyo. Nakikita mo kung anong depekto. Nakikita mo kung anong dapat mo pang idagdag, kung anong dapat mong gawin, mga minamahal. Dahil ang Diyos ang nagbubukas ng iyong pananaw, ng iyong pangunawa. And then, kapag makita mo kung anong kulang, kung anong depekto, kung anong dapat mong idagdag, ikaw ay mga minamahal humahantong sa salitang realization. Nare-realize mo na, Lord, ito pala ang aking pagkukulang. Kailangan ito ang aking gawin. Kailangan dagdagan ko ang aking puri. Dagdagan ko ang aking panalangin. Kailangan dagdagan ko ang aking pagdalo. Kailangan sumunod ako ng may kapadalan. Kailangan magtapat ako sa pagbibigay. The more you get closer to Him, the more you see imperfection sa iyong sarili. Kaya, nagja-jump tayo sa conclusion, mga minamahal na Lord, kailangan ka talaga namin. Tumatalon tayo sa conclusion na hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mahal na Panginoon. Amen? Tumatalon tayo sa conclusion na mahal na Panginoon, kailangan ka namin higit sa ano pa mang mga bagay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, yung totoong paglilingkod, yun pong ating kailangang gampanan. Yung totoong paglilingkod, yung tunay, yung totoo na paglilingkod. Hindi yung paglilingkod na paisi-isi lang, no? Dibdiba ng pagpasok ng langit. Kapag maglingkod ka ng paisi-isi lang, huwag kang mag-expect ng langit dahil hindi yan ang demand ng ating mahal na Panginoon. Yung langit kailangan dibdiban. Huwag kang magbibiro pagdating sa kaligtasan. Hindi biro ang kaligtasan. Dibdiban kailangan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung paglilingkod, mga minamahal, na punong-puno ka ng eagerness. Punong-puno ka ng tapang na gawin kung anong kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng mahal na pastor, yung totoo at tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, ay yung kaya mong isuko ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Yung totoong paglilingkod ay yung handa kang isakripisyo ang lahat para sa mahal na Panginoon. Handa mong isuko ang lahat para lamang mapuluguran ang ating mahal na Panginoon. Handa mong kalimutan ang lahat. Handa mong iiwan ang lahat. Handa mong talikuran ang lahat. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal.
Matthew chapter 16, verse 25. Amen. From the book of Matthew chapter 16, verse 25. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake, shall find it. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 16, talata po ay 25. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Amen. Amen. Ito po'y salitang pagsuko. Ang sabi rito, mga minamahal, this verse emphasizes that following Jesus is willing to sacrifice anything for Him. Yung handa kang isakripisyo lahat para sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na po. Ang sabi rito, prioritizing God's will over personal desires and for own pleasure. It is symbolized absolute surrender to the will of God. Yun po ang nais ng Panginoon, yung isusuko mo lahat sa ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ang sinumang maghanap ng buhay ay mawawalan. Amen. Mawawalan ka ng buhay. Ngunit ang sinumang mawalan ng buhay dahil sa Panginoon, mawalan ng buhay dahil sa paglilingkod, ay makasumpong ng buhay na kanyang hinahangad. Palakpakan po natin. Isa pong perpektong halimbawa ang ating kagalang-galang na pastor. Nung dumating po yung divine calling sa ating mahal na pastor, sagana yung kanilang buhay. Lahat ng kanilang pangangailangan provided ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating mahal na pastor ay administrator ng isang malawak na minahan, malawak na nyogan, malawak na fishman. Pero nung dumating ang tawag ng mahal na Panginoon sa kanya, iniwan niya lahat. Dahil alam niya magiging sagabal yun sa kanyang paglilingkod. Magiging sagabal yun sa kanyang ministeryo. Magiging sagabal yun sa kanyang pagpapagamit. Iniwan lahat ng ating mahal na pastor. Amen? Hindi man lang niya inisip, paano ang kanyang pamilya? Paano yung kanyang mga anak? Paano yung kanilang ikabubuhay? Paano yung kanilang source of income? Paano yung pag-aaral ng kanyang mga anak? Paano yung pagkain ng kanyang mga anak? Amen? Hindi yun inisip ng mahal na pastor, mga minamahal. Dahil alam niya, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran is a great provider. Jehovah Jireh, the great provider. Yun ang nasa isip, nasa puso ng mahal na pastor. Kaya para sa kanya, oo, nawalan siya ng lahat. Marami ang nawala sa kanya, pero nauunawaan ng lubusan. Ano man ang nawala sa kanya, kapag inunod niya ang kalooban ng Panginoon, ay kayang ibalik ng Diyos ng doble pa ang lahat ng nawala sa kanya. Totoo po, mga minamahal, patuloy na naglingkod ang mahal na pastor. Gitna ng trials, gitna ng pagsubok, gitna ng kahirapan, hindi po umatras ang mahal na pastor kahit isang dangkal. May mga hamon sa pagpapagamit. Kaya nga po, minsan iniisip ko po na wala nga sa kalingkingan yung naranasan namin sa naranasan na sakripisyo ng ating mahal na pastor. Wala kaming dahilan para sumuko sa pagpapagamit. Dahil kung ikumpara ang hirap, ikumpara ang sakripisyo na ginawa ng mahal na pastor sa kanilang kapanahunan, wala sa kalingkingan ng aming sakripisyo. Kaya sa isip ko, wala kaming dahilan para sumurrender. Wala kaming dahilan para sumuko. Wala kaming dahilan, mga minamal, para umuwi. Ngunit bilang tao, hindi maiwasan ang udyok ng kaaway na iwanan ng tungkulin, iwanan ng pagpapagamit. Pero alam po ninyo, mga minamahal, nangingibabaw palagi ang aming pangakong binitawan sa ating mahal na Panginoon. Mahalaga sa atin yung mga pangakong yun. Kayong may mga pangako kayong binitawan. May mga pangako kayong sinambit.
May mga pangako kayong winika. May mga pangako kayong sinabi, mga minamahal. Ganon din sa amin. May mga pangako kaming binitawan. Kaya sa gitna ng pagsubok, gitna ng problema, patuloy pa rin kaming inaalay ang aming mga buhay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Nandoon, mga minamahal ko, ang pagkakontento, the word satisfaction, nandoon sa ating pagsuko, sa ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, umawit tayo sa mahal na Panginoon. At sa ating pag-awit, isabay natin sa ating mga panalangin na Panginoon. Isusuko mo sa iyo ang aming buhay. Kapag isuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Hindi ka ipapahiya ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabaliw. His faithfulness remains forever. Ang kanyang katapatan ay magpakailan-kailan pa man. Ang Panginoon ang ating kagalakan, walang iba, mga minamahal. Ang kagalakan wala sa pera, wala sa kaibigan, wala sa trabaho, wala sa material na bagay. Ang totoong kagalakan na hinahanap-hanap ng ating kaluluwa ay kagalakan na sa ating mahal na Panginoon. In the presence of the Lord, there is joy. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalangkasan, Ikaw ang aming kagalakan, mahal na hirap Panginoon. pagkaluan, Ikaw ang aming tulog kagalakan. mo'y kapayapaan. Di makikita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkalaan ko nariyan ka, lagi ko kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kaganasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di makikita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkaalala ko nariyan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awian na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y magsalamatan. Kay buti mo, nakikinig ka sa buhay ko ba? Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awian na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, nakikinig ka sa buhay ko. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, tulad mo'y kapayapaan. Di makikita makita, sa puso ko ay may ligaya. Yes, Lord. Pagkaalam ko ay Shout hallelujah! Shout hallelujah! lagi kong sasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin.
ika'y masalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko. Ay, may awit. Hallelujah. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Ang Hindi puso mabilang ko, ang kabutihan mo sa buhay namin. at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambahin. Hindi ko mapigilan ika'y masalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko. Sabay magpuri. Ay, may awit sa ating dakilang Diyos. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay Nauuhaw ang puso ko. at lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko, Ama. Ang puso ko, Mabuti mo naman ang Panginoon. ay sambitin. Hindi mabilang ang At biyaya mo sa lumikha akin. ng bagong Hindi mabilang ang kabutihan mo sa sa'yo amin. ay sambitin. Thank you, Jesus. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko, Ama. Thank you, Jesus. Kay buti mo, nagkila ka sa buhay ko, Ama. Jesus. Kay buti mo, Salamat, Lord, sa kabutihan mo. ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah. Hindi mabilang ang iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Hindi mabilang ang iyong pag-iingat sa amin. Hindi masukat ang iyong katapatan. Hindi masukat ang iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong napakalawak na pangunawa, mahal na Panginoon. Bagamat naririnig
namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Patuloy ang iyong unawa sa amin. Hallelujah. Sa mga oras ito, minamahal, tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Tayo po'y lumuhod, mga minamahal, tanda ng ating pagsuko. Wala tayong magagawa, wala ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin ng Diyos, higit kanina man. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Bukas ng aming puso't pangunawa na wala kaming dapat ikatakot. Wala kaming dapat ikabahala, mahal na Panginoon. Bagkus sa isuko namin sa iyo ang lahat. Isuko namin sa iyo ang aming buhay. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pamamayaan. Alam namin nariyan ka lang, mahal na Panginoon, na palaging iuunat ang iyong kanang kamay sa panahon ng aming mga pangailangan. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon, i-revive mo kami, i-comfort mo kami. Ibalik mo ang dating kalakasan, sigla, galak sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon, bago ka bumalik. Huwag patuloy naming matiyak ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na yung ipinangako sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Habang ramdam natin ang presensya ng Diyos, tayo po'y manalangin at pong ipatong ating kabilang kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, sa ating pong mga webcast viewer, mga minamahal, ipatong po ninyo yung mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumabay po kayo mga sa ating mga panalangin. Tayo po'y dumulog sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos. Amang banal Diyos na magpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Kalugdan mo kami sa oras na ito, inot mo po magpapalam mong kamay, ipatong ito sa aming mga ulo, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Sa pangalan ni Jesus, anumang karamdaman gumaling, anumang problema malutas, cast out right now, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness be healed, infirmities cast out, in demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng mga panghihina, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan. Cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say amen. Minamahal sa oras na ito, itas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And jump 3 times. Express our love toward the rest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus.